Buenas noches. Mayong gabi sa tanan, mga kapatiran. At sa gabing ito, marahil marami na namang masamang balita na nablutot sa atin. Okay, ang confirmed cases sa Pilipinas ay umabot na po ng 803. Wow, bigla pong tumaas dahil dumating na raw ang mga medical kit na kailangan natin. At ang namatay na po ay 54 at ang recoveries ay 31. Okay, ang sabi po naman ng PNA, 9 doctors have died already. Masakit po yan dahil konti lang ang doktor natin at nababawasan pa ho tayo. At may mga balita pa na iba pang virus na paparating, kagaya ng hantavirus na nakukuha naman sa hayop. That is another news. At isa pang balita na bumubulaga sa atin, pwede raw ang maging epicenter sa mga susunod na buwan ng virus na ito ay ang Amerika. Marami pong mga lumulutang na mga balita, marami tayong naririnig sa kabila ng mga kahirapan na to. Bakit daw walang virus ang Beijing, bakit walang virus ang Shanghai, ang North Korea, wala pa rin ako naririnig sa Russia. Ilang mga kaisipan din, mga kapatid na umiikot sa paligid. At napaka-uncertain po ng mga bagay, may mga sinasabing may plot, at kung ano-ano pa. Ito po yung mga balita na ngayon po ay successfully na ibublutot sa mga isip natin, sa mga tao, pati mga bata at mga matatanda ngayon ay bugbog na po ng mga balitang ito. Mga balita na nagpapahina sa ating loob, mga balita na nagpapahina ng ating faith, ng ating confidence, at kuminsan pati ang ating mga vision at mga pangarap ay napipilay. Actually, mga kapatid, maging matatag tayo dahil baka, sabi ko nga sa inyo, ito ay precursor pa lang. Actually, marami pa hong pwedeng dumating itong ID 2020 na nakikita po natin. Ito po'y usapan ng mga malalaking mga bansa at talagang sila po ay nagpupulong kung ano ang mapagkakasunduan para ma-address ito pong tinatawag na global crisis na ito. Nakakatakot po yun kasi po nakalagay po dun sa provision po nila na hindi na po daw tayo pwedeng magbenta at makabili kung wala tayo microchip. Kaya maging matatag tayo mga kapatid, itong virus na ito ay tinatawag nating a wake-up call. Kaya pakatatagan po natin ang ating pananampalataya. Tonight mga brothers and sisters, ang aking pong agenda ay napakasimple. Gusto ko lang po kayong ma-equip, gusto ko po kayong ma-encourage, ma-transform, at maihanda po tayo sa mga mas malalaking problema pang hinaharap ng ating society, ng ating bansa, ng Asia Pacific. So samahan niyo po ako muli sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at ang aking pong tatalakayin ay nasa 1 Kings chapter 17 and chapter 18 pa rin. Ayoko pang umalis doon sapagkat marahil may mga may mga nakikinig ngayon o may mga nakikinig ngayon na wala kagabi, kaya babalikan ko po yon dahil tingin ko po marami pa tayong dapat makatas doon sa chapter 17 and chapter 18 ng 1 Kings. Ang tema ko po ay ganun pa rin, prevailing prayer during crisis, coronavirus as a wake-up call. So, nais ko lang pong sabihin sa inyo ang aking pong mga ipipreach o ipapaliwanag ngayong gabi. Meron pong 6 na crisis dito po sa chapter 17 and chapter 18. At sa bawat crisis, mapapansin po natin ang mga milagro, ang mga pagpapala. At yun gusto kong kainin natin. Kagaya ngayon, meron po tayong crisis, pero alam ko may Diyos, kailangan lang nating ma-equip, kailangan lang nating makarinig ng Bible preaching para lumakas ang ating loob. Hindi po ito end of the world. Hindi po ito parang hindi tayo dapat masiraan ng loob dahil
ang Biblia po ay may mga itinuturo. Una pong crisis, mga kapatid, ay nasa chapter 17 verses 1 to 6. Yung pong prophecy na magkakaroon ng drought sa loob ng 3 taon at kalahati. At kinakailangan ang prophet na si Elijah ay ilabas at ipadala sa Jordan River. Yun po yung makikita sa chapter 17 verses 1 to 6. Basahin ko lang sandali. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." So yun po, pinapisay na ng prophet na si Elijah na hindi magkakaroon ng hamog, hindi magkakaroon ng ulan. At pagkatapos itong may prophesy kay Ahab, isang masamang hari, then the word of the Lord came to Elijah. Ang sabi sa kanya, "Live here, turn eastward, and hide in the Kirit Ravine east of the Jordan." At ito na po yung unang pagpapala. Ang sabi ron ay, "You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there." So he did what the Lord had told him. So he went to the Kirit Ravine east of the Jordan and he stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So makikita po natin sa unang crisis, nagkaroon po ng prophecy about the drought. Okay? Nagkaroon ng walang rain, walang dew. So nagkaroon ng drought. At ang blessing dito ay tinatawag kong provision. So crisis number 1, ang blessing is the provision. God's provision. Yun po yung provision o yung blessing sa unang crisis. At anong blessing? Sa pinuntahan po ni Elijah, meron pong brook. Yung pong brook, isang maliit pong stream of water. Okay, parang maliit na river na hindi po basta-basta natutuyuan. So may tubig po siya. And then the next blessing is the raven. Alam niyo po yung raven, yung uwak. At yung uwak po, ang sabi ng Bible, ang nagdadala sa kanya ng pagkain at saka nagbibigay din sa kanya ng meat. So sa crisis number 1, nag-prophecy ng drought pero may blessing. At yun po yung brook at saka po yung raven. Okay, so dumating ang panahon naman na yung brook ay natuyo at papasok po tayo sa pangalawang crisis. Pangalawang crisis ay si Elijah, siya po ay kinakailangan mag-transfer. He was transferred to a new home, to a poor widow's home. So yun po yung pangalawang crisis. At ang blessing naman dito mga kapatid is the blessing of multiplication. Chapter 17, verse 12 and verse 14. Makikita po natin na ang pinuntahan po ni Elijah sa utos ni Lord ay hindi isang mayamang pamilya. In fact, mahirap. Hindi lang mahirap, widow. Alam niyo naman ang picture kapag ang isang babae ay widow o balo, parang naaawa po tayo. Ganun po 'yon. Hindi lamang siya widow, siya po ay mahirap na widow. Ang sabi po ng verse 12 sa chapter 17 verse 12, ang sabi po ay chapter 17 verse 12, ang sabi po, "As surely as the Lord your God lives," she replied, ang sabi ng widow, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die." So sa kanyang paliwanag ay sa kanyang mga pagsasalita, talagang siya po ay mahirap, sila po ay talagang nakakaranas ng poverty dahil because ongoing na po ang drought sa panahon na yan. So syempre pag walang tubig, ang vegetation ay bagsak, wala pong matinong resources, talagang tumitigil po. Yan po yung bunga ng crisis na yan mga kapatid. Pero ang isang blessing naman under number 2 crisis ay yung pong multiplication. Ang sabi po ng verse 14, 17:14, ang sabi po dito, "For this is what the Lord, the God of Israel says." Ito po yung pangako ni Elijah dun sa babae.
The jar of flour will not be used up, hindi mauubusan yung kanyang tapayan ng flour, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. So yun po yung blessing. Yung daw pong tapayan ng flour, hindi mauubusan, at yung jug of oil, hindi rin naman matutuyo hanggang hindi pa dumarating yung rain. Meaning to say, 3 taon at kalahati, hindi naubos ang laman ng jar of flour. 3 taon at kalahati, hindi rin naman naubos ang jug of oil. So makikita po na naman natin na meron na namang milagro. So kung merong crisis number 1, may blessing po, provision. Sa crisis number 2, meron po namang multiplication. So mga kapatid, at this point, nakakagawa na agad tayo ng pananaw bilang mga naglilingkod sa Diyos na kung may mga crisis sa tayo, ang Diyos po ay may mga daan, may mga paraan para i-sustain ang bawat isa sa atin. Kagaya ng coronavirus, sa pamilya natin kung may crisis, financially kung may crisis, physically may crisis. Kung meron tayong spiritual crisis, may mental crisis, emotional crisis. Alam niyo po, ang Diyos ay walang sinusukuan. Lahat po ng yan ay kaya ng ating Panginoon. At wag lang po nating ilimit ang ating Panginoon. Okay, let's proceed to crisis number 3. Ang crisis number 3, the widow's son died. Namatay ang anak ng widow. Alam niyo po yung anak ng widow, yun po ay kayamanan niya. Yun lang po ang kanyang kaisa-isang anak na pwedeng mag-perpetuate ng kanyang pamilya, ng kanyang angkan. Kaya gusto niyang yung batang yun na lalaki ay mabuhay para naman makapag-asawa at mai-perpetuate, mapanatili ang kanilang lahi. Alam niyo mga kapatid, ang widow na mahirap na ito ay inakusahan ang propeta. At may mga sinasabi siya na, what do you have against me, man of God? Ganyan-ganyan. Siyempre emotional, down po siya. Pero mga kapatid, ang man of God ay hindi po siya natinag. Umiyak siya sa Panginoon. Alam niyo naman si Elijah, man of prayer, prayerful man, kilala niya ang Diyos, alam niyang siya'y tao ng Diyos, alam niyang siya'y servant of God. In short, mga kapatid, nabuhay ang bata. Nabuhay ang bata. So sa crisis number 3, ang blessing po dito tinatawag ko namang resurrection. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, dito po napasulat ang kauna-unahang pagkabuhay ng isang patay. So brothers and sisters, nakakatatlo na po tayong krisis. Di ba? Pero sa bawat krisis, makikita natin sa ating pag-aaral, may pagpapala. Unang pagpapala, provision. Pangalawang pagpapala, multiplication. Pangatlong pagpapala, resurrection, yung pagkabuhay na maguli. So mga kapatid, paano nyo tinitignan si Lord sa inyong buhay? Ngayong may coronavirus, may lockdown, nagmamahal na po ang mga pagkain. Sana ang gabing ito ay maging equipping ni Lord sa inyo na tumingala, mga kapatid. Ang coronavirus ay wake-up call lang sa atin para ma-exercise natin ang ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamahirap na crisis, hindi po yung physical, mental, financial crisis. Ang problema po natin ay spiritual. Kapag dun ka humina, mga kapatid, damay-damay na lahat yan. Magiging emotional ka na, madidepress ka na, pero pag meron kang stronger faith at ikaw ay equipped ng Word of God, ikaw ay magiging matibay at magiging matatag. Number 4, ang pang-apat na crisis, mga kapatid, ay ang challenge kay Elijah. Nahamon siya o hinamon niya, mga kapatid, ang mga propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Ashera. Ito po ay tinatawag ko namang confrontation. Ito po ay positive confrontation dahil talagang itinaya ni Elijah ang pangalan ng Diyos. Grabe po. Kagabi diniscuss ko po ito in great detail, pero ngayon I have no time to discuss that in great detail. Basta ang punto ko po,
ay merong crisis, number 4. At ito nga po yung isang challenge, yung sinasabing kung sino yung magpapadala ng apoy ay siya ang tunay na Diyos. Okay, sabi ng verse 24, 17:24, let me read it to you, mga kapatid. 18:24, ang sabi niya rito, then you call on the name of your God, small g, and I will call on the name of the Lord, capital L, the God who answers by fire. He is God. He is the true God. Isipin niyo mga kapatid, itinaya talaga nitong si Elijah ang Diyos. Pero ang Diyos naman, sabi niya, call. Fine with me. No problem with me. Ayun, mga kapatid, ganun katindi. Ganun ang pananampalataya ni Elijah. So sana ngayong gabi na i-equip po tayo na kinakailangan yung faith natin ay meron talagang substance. Yung faith natin ay talagang positive. Ang faith natin ay talagang natatawag natin confident po tayo. Talagang hindi mapapahiya. Ang sabi ng Romans, hindi mapapahiya ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang blessing po dito ay positive confrontation because talagang makikita po natin na ang Diyos ay nagpadala ng divine fire. At yan ay makikita natin. Look at this mga kapatid. Gusto ko lang basahin para makain po natin ang Word of God. Ang sabi ng 36, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Ito na naman yung binasa ko kagabi. But for the sake of, depositing the words of God, hayaan yung basahin ko. At mas maganda itong binabasa ko kesa nagkikwento ko kasi words of God po ito. O Lord, ang sabi ni Prophet Elijah, God of Abraham, God of Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. So yun po yung kanyang prayer. Then, sabi ng mga kapatid, ang bilis, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, the soil, and licked up the water in the trench. So mga kapatid, sino ang Diyos mo? Ang Diyos mo ba ay ang Diyos ni Elijah? Kung ang Diyos mo ay may mata, hindi nakakakita, ang Diyos mo ay powerless, ang Diyos mo ay walang nagawa, ang Diyos mo ay mahina, palitan mo na yan. Palitan natin ang Diyos ni Elijah dahil ito po ang Diyos na nasa Biblia, mga kapatid. So, ikaapat na po yan. Yeah, that's the fourth crisis. At nagkaroon talaga ng positive confrontation. Nagkaroon ng powerful effect, nagkaroon ng testimony. In fact, ang sabi ng Biblia sa 13, when all the people saw this, they fell prostrate. Aba, sinong hindi luluhod? Okay? Right before your eyes, sinong hindi luluhod? Kung makita mong mula sa langit, alam nyo, ang Diyos talaga, matindi po yan. Imagine mga kapatid, ang apoy ay hindi galing sa ilalim ng lupa para walang human intervention. Talagang kitang-kita po ng mga tao, in-invite kasi ni Elijah ang lahat ng tao doon sa Israel. Dahil talagang gusto niyang patunayan that his God is the God of heaven, the real God. At sa harapan din ni King Ahab na napakasama. Gusto niyang nandoon upang makita nila, i-showcase ni Elijah ang power and authority of God. Si Lord naman, call siya, approve. At ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. On that day, maraming nagsisi. Actually, that's the purpose of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang aking tema is, coronavirus is simply a wake-up call. Itong confrontation na to, wake-up call, ang daming na-convert. The people of Israel were converted. They returned to the Lord. Yun naman talaga yung prayer, mga kapatid ni Elijah. At yun ang nakasulat. Sabi nga sa verse 37, and that you are turning their hearts back again. Dati na silang nasa Diyos Pero inilayo sila ng leader nila na si Ahab. At ang prayer niya,
ipakita mo sa kanila, Lord, ang kapangyarihan mo ngayon upang manumbalik ang kanilang puso sa iyo, mga kapatid. So, number 5, crisis. Ang ikalimang crisis, mga kapatid, kinakailangan ng tumigil ang drought because nag 3.5 years na. And the blessing was the drought consummation. Nag-consummate na po yung drought at makikita po natin yan sa chapter 18, verse 45. Ang sabi po ng chapter 18, verse 45, meanwhile, the sky grew black with clouds. Alam niyo naman, pag umiitim na yung clouds, di po ba? And the wind rose. Yan na, humahangin na. A heavy rain came on and Ahab rode off to Jezreel. So bumagsak na ang ulan, mga kapatid. Isang hindi sinasabing small rain or little rain. The Bible said, heavy rain. Imagine, 3 taon at kalahating hindi umulan. Siguro talagang napakarami ng naipon na rain sa itaas. That's why it was a heavy rain. So ang number 5 na crisis ay meron ding blessing. The blessing was the drought consummation. Nag-consummate na po. Natapos na po yung drought at umulan na nga. That the time has come. The 3.5 years was over and the rain come on time. Yun po yung pagpapala. Mga kapatid, makakagawa na po tayo ngayon ng konsepto. At mailalapat nyo na ito sa inyong buhay na kung kayo ay may mga krisis, minsan sunod-sunod na krisis, alam nyo ba ang blessing? God can bless you. God can do miracles in your life. Kasi God is a God of miracles, mga kapatid. Huwag lang tayo agad na ma-down, huwag tayo agad mag-post sa Facebook, huwag tayong mataranta, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-negative, huwag tayong magwala, huwag tayong uminom. Ay nako, mga kapatid, don't limit your God. Don't you know that every crisis in your life is God's opportunity? Kaya pag ako may mga trials, sabihin ko sa sarili ko, ayan, makikita ko na naman ang blessing ng Panginoon. Kung talagang ikaw ay may relasyon sa Diyos, at ang Diyos na ito ay malakas, nako, hindi ka mauubusan ng testimony. The last crisis, mga kapatid, but not the least. Elijah should go to Jezreel right away because the heavy rain had already come. Yun po ang isang crisis. Kinakailangan na siyang magmadali na pumunta sa Jezreel dahil dumating na talaga ang malakas na ulan, mga kapatid. At anong pagpapala? The blessing was the Spirit's energy season. Pinalakas siya ng Holy Spirit. Anong sabi ng verse 46? The power of the Lord. The power of the Lord, ha? Pag sinabing power of the Lord, ibang klase po yan. Hindi po yan people power. Kapag sinabing power of the Lord, that is the most powerful force in the world. Ang sabi ng Biblia, the power of the Lord came, dumating. Kanino? Upon Elijah. Wow! You will be a different person kapag nasa iyo ang power of God. Hindi ka na magiging katulad ng dati. You can make a difference. Because you're not alone. Your power is nothing compared to the power of God in your life. Magbabago ka, mabuborn again ka talaga. Magtataka mga tao sa paligid mo. What the heck is going on sa buhay mo, sasabihin nila. They didn't realize that right now, ang power of God ay nasa iyo. And look at what happened here. The power of the Lord came upon Elijah and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. The blessing was the Spirit's energization. In-energize siya ng Holy Spirit. Si Ahab ay nakasakay sa chariot. Ilan ang kabayo ng chariot? 2 or 4. Napakabilis nun, napaka-powerful nun dahil horse power na yun. Pero walang sinabi siya sa kapangyarihan ng Panginoon. In fact, the Bible said, hindi ko babaguhin na nakasulat, he ran ahead of Ahab. So mga kapatid at mga kapatid ko, mga magulang namin sa Panginoon, mga nadadown sa tanghali o sa hapong ito, sa gabing ito, ito po. Sana po na-equip kayo dito po sa akin pong dinidiscuss.
Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kung tayo po ay down na down, dinadaga na po tayo dahil sa marami tayong ina-absorb ng mga weaknesses ng sanglibutan, mga negative na mga salita ng sanglibutan. Ito po, another blessing ni Lord sa atin. Ulitin ko po yung aking mga sinasabi. Ulitin ko po yung pinakaparang summary nito, mga kapatid. Sa panahon ni Elijah, crisis after crisis. Pero makikita din naman natin, miracle after miracle. Blessing after blessing. Nagtatranspire ang mga pagpapala. Isipin nyo, kung walang krisis, walang milagro. Kung hindi namatay, walang mabubuhay na bata. O, kung hindi pinaalis ni Lord si Elijah dun sa Israel at pinapunta sa Jordan River, walang raven na ma-maximize, wala ding brook na ma-maximize. O kung walang mahirap na widow, walang power, walang miracle na yung jar ay hindi mauubusan. Nakakita na ba kayo ng ganong klaseng jar or jug na hindi na uubusan for the next 3.5 years? Wow! Mga magulang, yan ba yung Diyos natin? Siya ba yung Diyos natin? Alam niyo mga kapatid, itong coronavirus na to, iniipon ng tayo nito ng Lord sa kanyang harapan para makinig ng kanyang mga salita, para ma-empower tayo, ma-equip tayo, ma-energize tayo. Mga kapatid, narito po ako sa inyong harapan. I want to encourage you. I want to encourage you. Maybe you are so down today. You are so negative today. You feel so low today. You are puno-puno ka ng mga spiritual virus. Maybe the Lord is calling you today. I'm sure the Lord is calling you today to pray, to imitate the life of Elijah. Mag-pray ka, lumapit ka sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, may mga sa aking karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, may mga panahon na dapat mong talagang maranasan ang desperate prayer. Alam niyo mga kapatid, isa yan sa mga hindi matanggihan ni Lord. Yung desperation, desperate prayer. Maraming beses ko na pong na-experience yan. Desperate prayer. Yan ang isang prayer na hindi minimemorize. Yan yung prayer na hindi hahalos mong sinasabi. But there, inside of you, you're praying, you are praying, agonizing, you are really praying in the Spirit. Na halos ay mong tumigil hanggat hindi ibinibigay ng ating Panginoon. Ang alam mong kalooban naman niya at kayang-kaya niya, mga kapatid. Guys, brothers and sisters, mga kapatiran dito sa Pilipinas, mga kapatiran sa iba't ibang panig ng sanlibutan na nakikinig sa aking pagtuturo na ito. This coronavirus is simply a wake-up call. God is calling us to repent, to go back to the God of Elijah. Huwag tayong gumaya kay Ahab, na nakita na ang lahat ng himala, pero ayaw pa rin magsisi. Sa chapter 19, pumunta siya sa kanyang asawa na si Jezebel, at nagsumbong pa, isinumbong pa kay Jezebel ang mga ginawa ni Elijah. At sinabi nga ni Jezebel, papatayin ko ang propeta na yan. Ang sabi nga niya, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that one of them. Talagang nagpangako siya. Dahil puro negative ang isinumbong nitong si Ahab na ito. Napakasama ng puso. Pero yung mga tao sa Israel na nadaya ni Ahab, nang makita nilang himala, they repented, they turned to God, and that was the best decision na ginawa po nila. Tonight, ano ang decision mo sa iyong buhay? Ano ang dapat mong gawin? Ngayon na meron po tayong krisis. O tingnan niyo po, ang Italy, nagsisi na po sila. And I'm sure the Lord is gracious. The Lord is very gracious. Alam niyo, yan na po ang, sabi natin, humanly speaking, mga kapatid. Humanly speaking, kapag umiyak na tayo, kapag nagkaroon na tayo ng desperation, sabi nga ng Bible
If my people, which are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face, and then I will heal their land. I will forgive them. Mga kapatid, yan lang ang pinakamabigat natin problema. Tinatawag lang tayo ng Lord sa pamamagitan ng coronavirus na ito. Gusto lang ng Lord na maitama ang buhay natin. Ako nagpapasalamat talaga sa coronavirus na to, mga kapatid. Pasensya na po kayo na para bang positive ang tingin ko dito. Kasi dati, grabe talaga ang mga computer shops, grabe. Itong nakaraang taon, puro kotse ang ibinibenta, benta dito, benta doon. Ang daming mga movies na talagang pinopromote, ang daming itinatayong mga sogo, ang daming itinatayong mga hotel, ang daming itinatayong mga nightclub, ang daming itinatayo ng mga sugalan. Puro materialism. Iniisip ko, what will happen sa bansa namin for the next 5 years? Kakainin kami ng materialism. Praise God, God sent His judgment. And here we are right now. Behave tayo. Natatakot tayo sa Diyos. Nakakapag-preach ako gabi-gabi. Ang daming na-challenge sa ating mga preaching na ito. Mga kapatid, last night I told you, ang Diyos ay nagsiselos. Linggo na lang, 2 hours na lang, hindi pa maibigay ng mga tao. 7 days. The Bible said, you shall work for 6 days. On the 7th, that's mine. Ayaw pang ibigay. Tulog pa sa church. Pilitan pa yun. Oh, ngayon nagpadala ang Diyos. God is a jealous God. I will tell you again. Papatay at papatay ang Diyos. Magising lang tayo. Hindi maiwasan ng collateral damage. Mga kapatid, ako po'y nakikisimpatya sa mga namatayan. Pero sa perspective na ipinapakita ko ngayon, na mas mataas na perspective, spiritual perspective, it must be done. May mga collateral damage. At wag na tayo masyadong maging emotional. Ito'y gawa ng Diyos. Ang daming namamatay sa Italy, ang daming namamatay sa Pilipinas, maging sa Amerika. Sa totoo lang, wala pa ho yan. Alam niyo ba ang pinatay ng Diyos sa Genesis chapter 6? Buong sanlibutan, isang pamilya lang ang natira with 7 members. See? Mga kapatid, kaya wag nating gagalitin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos, mga kapatid. Hindi yan manghihinayang. Sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos even without us. Sa eternity past, wala namang tao. Alam nyo, nang lilikha ng Diyos ang tao, God has no obligation. He may create you, He may not create you. Pwede kanyang likhain, pwedeng hindi. Pero ito tayo. By God's grace, God created me, God created you. Pero nasan tayo? Malayo tayo. We love the world so much. Mas gusto natin ng movies, gusto natin ng mga game, gusto natin ng cellphone, gusto natin ng mall, gusto natin ng cabaret, gusto natin ito. Pero pagdating sa Bible study, we hate it. We don't like it. O yan, nagpadala ang Diyos ng coronavirus. Guys, mga kababayan, my countrymen, kung hindi po tayo magigising, God will send another virus. God will never deprive you na maranasan niya ang iyong galit, ang kanyang galit. Mga kapatiran, sa ating Panginoon, sana po ay magsisi tayo at manumbalik tayo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tularan po natin si Elijah tonight. 3 ang katangian ng kanyang prayer. James chapter 5 verse 16 to 18, fervent prayer, mainit na prayer. Mag-pray tayo ng mainit. Hindi yung pagdating sa mga chika-chika, chismis-chismis, ang iinit natin. Pero pagdating sa prayer, we are not willing to pray a single word. God hates you for that. Bakit ganun? Bakit ganun pagdating kay Lord? Second kind of prayer, righteous prayer. Hindi sapat ang prayer. Prayer is not enough. We should pray righteously. Dahil bago tayo mag-pray, nakatingin na ang Diyos sa atin. Nakatingin na ang Diyos sa buhay natin. It should be a righteous prayer. That is the kind of prayer na matatawag nating powerful and effective in the sight of God. And the next one is earnestly
dapat ay sincere, meron tayong pagiging seryoso sa prayer, sober. Yan po ang klase ng prayer that God accepts. Sa araw na ito mga kapatid, before I end, I'll give you my last verse and I'll show you the last verse right now. I will finish my discourse or my preaching at this point, my sharing to you, by sharing to you 1 Peter chapter 4 verse 7. This is the last. Look at this. Very, very applicable itong ibinigay sa akin ni Lord na ito. Binigyan ako kanina iba yung akin na iisip na pinaka last verse. Pero binigyan na naman ako ni Jesus ng magandang verse na tamang-tama sa ating situation na to. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 7, the end is near. The end is near. Yes, the end is near. Mga kapatid, yung ID 2020, 2020 ngayon. Yung pinag-uusapan nung nakaraang mga taon, at ang objective nila is ID 2020, ngayon po yun. At nakakatakot po ang laman nun, mga kapatid. Ang mga bansa ay nagkausap na gagawin po nilang magkakaroon ng mabilisang remedy ang mga nangyayaring ito. At pwedeng gamitin ito ng Antichrist para lumabas, okay? At magbigay ng global solution sa global crisis na to. The end is near, mga kapatid. I do not know when, but the Bible said the end is near. Iba yung kanyang oras. The end is near. I do not know when, but I know the signs. The Bible has many signs regarding the end of the world. At ang sabi niya, therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Pray so that you can pray. E anong topic natin ngayon? Prevailing prayer during crisis. Wow! Prevailing prayer during prevailing crisis. Pag may mga prevailing crisis, kinakailangan nating magkaroon ng prevailing prayer. Pero what kind of prayer? According to 1 Peter chapter 4 verse 7, para daw tayo makapag-pray ng prevailing prayer, dalawang requirement. Ang sabi doon, be clear-minded. Pag ang mind mo ay hindi clear dahil sa kasalanan, dahil sa kung mga wrong priorities, wala ka ng time kay Lord, ang mundo mo ay isang libutan, how can you pray? Isa sa mga requirement pala ng prayer according to the Bible is clear-minded. Dapat pala yung mind mo is clear. Hindi malabo, hindi marumi, hindi maraming laman, hindi puro galit. You cannot pray, I tell you, you cannot pray. How can you pray if your mind is full of many things? The last is self-control. Alam niyo yung self-control talagang important. Minsan magpe-pray ka na lang na walang ka ng self-control, nakapag-isip ka na masama, nadismaya ka mag-pray. Nagalit ka, nagsalita ka ng masama, it's hard to really pray. So these two requirements are important sa aspect po ng prayer, mga kapatid. So mga kapatid, sana po ay lahat po tayo ay na-equip sa akin pong message for tonight na galing sa Scripture. Sana po'y pinagpala tayo ng Panginoon, sinamahan tayo ng ating Panginoon, at sana po'y nagising po tayo. Kung nahihina kayo kanina, sana po'y na-equip kayo sa mga sandaling ito. Pwede po ba tayong manalangin, mga magulang at mga kapatid? Let's pray to the Lord. Lord, I was able to preach your words. Naglagay po lang ako ng mga sense para maintindihan ng mga kapatid sa buong Pilipinas at sa ibang panig ng daigdig. Pero ang Holy Spirit pa rin ang magbibigay ng malalim na application ito sa buhay nila. Lord, I pray na samahan mo silang lahat. Sana po ay na-equip sila ng inyong salita, na bigyan sila ng katatagan at matibay na pananampalataya. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng nakikinig ngayon. At Lord, ipinagpipray ko yung mga may sakit, ang mga taong nagda-doubt, ang mga taong hindi pa talaga nakaranas ng born-again experience, Panginoon, pagpalain mo siya. Doon sa mga taong may mga religious problem or mental problem or financial problem or physical problem, faith problem, tulungan mo siya. Sana po'y ginamit niyo po ang preaching nito para siya'y magising. Lord, kausap mo siya ngayon. Pagpalain mo siya. Hallelujah. Salamat po. Mga kapatid, sumainyo ang Diyos Ama at ang Anak
at ang banal na Espiritu. God bless you in Jesus' mighty and powerful name. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Good night. At pagpalain kayo ng ating Panginoon lahat. Salamat sa inyong pakikinig. Diyos mabalos. Good night. God bless.